What's up Voyage Bros and welcome back to my YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng cover letter para sa visa application. Aalamin din natin kung ano-ano mga elements ito. At at the end of the video, ipapakita ko sa inyo ang sample cover letter na ginawa ko para sa aking personal visa application. So tara, simulan na natin. Ang cover letter ay isang document na nagsisilbing personal introduction. Dito mo i-explain ang purpose ng iyong visit at providing context na rin sa visa officers na mag-a-assess ng iyong application. So more than just a formality, it plays a crucial role sa application process and can make or break your chances of securing a visa. Also, ang cover letter ay nagsisilbi ring tulay para mailahad mo ang iyong intensyon sa bibisitahin mong bansa. Tumutulong ito para maipaliwanag mo ang iyong planned trip, ang iyong financial situation, at assurance na ikaw ay magkukomply sa visa regulations and immigration laws ng bansang pupuntahan mo. Personal information. Dito mo ilalagay ang personal details mo like your full name, address, contact details, at passport information. Normally, nakalagay din ito sa pinakaumpisa or taas ng cover letter. Purpose of visit. Dito mo ilalagay ang rason o dahilan kung bakit gusto mong bisitahin ng bansa. Either for tourism, study, business conference, or family visit. Basta be specific sa part na ito. For example, if it is for tourist visa, ilahad mo ang mga lugar na pupuntahan nyo, mga activities na gagawin, at iba pang events or places of interest. Length of stay. Gaano katagal ang plano mo magstay sa bansang iyon? Usually dito mo ilalagay ang expected arrival and departure dates. Mahalaga ang impormasyon na to para maintindihan ng visa officer kung naka-align ba ang visit plans mo sa visa time limitations. Travel itinerary. Sa previous kong videos, meron na akong napakitang sample ng travel itinerary. Naka-table siya at hinati ko yun sa 4 na columns. Ang mga information is yung dates, cities, activities during the day, at address ng accommodations mo. Financial capacity. Dito mo ipapaliwanag kung paano mo i-fund ang trip mo. Kung meron ka bang personal savings, or meron mag-i-sponsor sa'yo na family relatives mo na tulad ng sa case ko. Isa ito sa importanteng aspeto na tinitingnan ng visa officer. Ang assurance na hindi ka magkakaproblema financially during your stay. Socioeconomic ties to home or host country. For me, ito ang pinakamalaking factor sa decision making ng visa officers. Kung after ba ng visit mo ay meron ka pang balak bumalik sa bansang pinanggalingan mo. Dito kailangan mong i-prove ang iyong strong ties sa home or host country, so either by employment na babalikan, your family commitment, kung meron kang business na pinapatakbo, or kung meron kang mga assets or properties. Declaration of compliance to immigration laws. Dito mo naman i-assure ang visa officer na magko-comply ka sa visa limitations at immigration laws ng bansang pupuntahan mo. Conclusion. Ito na ang closing part ng cover letter. Dito ka usually magpapasalamat at express ang gratitude sa pag-consider ng iyong visa application, and to kindly request for the visa's approval or favorable decision. As promised, ipapakita ko sa inyo ang sample cover letter na sinamit ko during my France tourist visa application. Sa first part, ilagay nyo sa pinakataas yung date kung kailan nyo ginawa ang cover letter. Then, yung address ng embassy or consulate kung saan nyo ilalodge ang inyong visa application. Tapos, yung subject, ilagay nyo rin ang inyong full name at passport number. Sa second part, dito ko nilagay ang background and intention kung bakit gusto ko bisitahin ng France. Nakalagay din dyan ang inclusive dates ng stay ko. Sa third part, dito ko na i-state ang purpose ng aking visit, kasama ang mga top attractions na gusto ko makita. Nakalagay din dyan ang statement na may strong ties ako sa host country because of my employment.
Dito naman sa last part ng cover letter, nakalagay ang financial capacity ko apart from the sponsorship ng relatives ko. Declaration na magko-comply ako sa visa conditions, and yung conclusion asking for their favorable decision. So Voyage Bros, yan na ang guide ko sa paggawa ng cover letter. Hopefully meron kayong napulot ng mahalagang information at makatulong ito sa inyong journey para maaprubahan ng visa. If you like this video, please give it a thumbs up, and please subscribe to my channel para naman ma-motivate ako at makagawa pa ng mga iba pang informative travel videos para sa inyo. Yun lang Voyage Bros, at see you on the next video. Paalam.